single gallants out there. Kasama po natin, Diwata. Ayan, magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood dyan sa channel po ni Mother Tintin. Napakasaya ko ngayong araw na ito at syempre, di ba, nabigyan niya ako ng pagkakataon para puntahan at para ma-interview. So thank you so much kasi dati pinapanood lang kita pero ngayon magkaharap na tayo. Oo, grabe din. Ako rin ay nanonood naman sa'yo palagi. Talagang bagtas ko ang buhay mo. Diwata, ang tunay ang pangalan ay? Deo. Deo. Wow, lalaki ha, Deo. Samantala, ikaw, noon ikaw ay bata pa, mga ilang taon mo na-discover na ikaw ay isang parte ng ating komunidad? Ay, maliit pa lang talaga ako, ramdam ko na talagang hindi talaga ako nagkakagusto sa babae. Lalaki talagang gusto ko. Oo. Siguro mga ano ako, I think mga 10 or ganun. Basta yung alam mo na yung ginagawa mo, mga ganyan, mga 12 o 13 years old. Alam ko talaga na bayot na talaga ako. Noon, nakaranas ka rin ng diskriminasyon. Ay oo, lahat ng pambubuli, lahat ng discrimination talagang naranasan ko na talaga. Kaya lang syempre hindi ako nagpapatalo doon sa mga nambubuli. Nambubuli din ako, binubuli ko rin sila. Kasi di ba sino ba sila para i-bully ako? Wala silang karapatan. Kaya lumalaban ako. Lahat na nambuli sa akin, nadala na sila. Kasi nalabanan ko talaga. Oh. Minsan pa nga yung mga lalaki nambuli sa akin, talaga namang natalo ko pa sila. Kaya dala na din sila mambuli. Siyempre mga bakla palaban. Binigyan ko na sila ng leksyon kasi iniisip-isip ko, ako talaga, pag wala akong ginagawang masama, wala silang karapatang ganyanin ako. Di ba? Kasi kung tao ka, tao rin ako. Ano bang mayroon ka na wala ako? Ganon ako ganon ako kataray. Yan ang kinahanga ko sa'yo yung panuntunan mo sa buhay. Bakit, saan mo nakuha yan? Bakit ano ba ang buhay na meron si Diwata nga? Na bakit yung sa mga lahat ng interviews mo, sa lahat ng mga videos na pinanonood ko, I researched you, talagang matibay ang paninindigan. Saan ang galing ang lahat ng yon? Yes, ako kasi, maaga akong napaano sa magulang ko na pahiwalay. So namuhay ako na mag-isa ng independent. Kaya yung tibay ng loob talagang daladala ko kahit saan ako magpunta. As long as na wala akong ginagawang masama at wala akong taong inaagrabyado, so laban ako. Ganun ako. I felt na inilalaban mo talaga palaging mag-isa. Di ba? Yes. Lumalaban mag-isa. So sanay ako doon sa mga ganyang klase ng buhay. Kaya sanay na ako sa lahat ng bagay. Lumaban ng mag-isa. Dumiskarte na mag-isa para mabuhay ako. So kaya kong tumayo sa sarili kong paa. So ganun ako yung klase ng tao na hindi umaasa ng kahit kanino man. Gaano kahirap ba ang buhay nyo dun sa Samar? Bakit ikaw ay nag-decide na pumunta pa dito sa Maynila? Gaano ba kahirap ang buhay mo noon? Ay, mahirap po talaga ang buhay sa Samar kasi yung mga taga-probinsya talaga nangangarap na pumunta ng Manila kasi ang source of income po sa amin talaga magtanim ng palay, umakyat ng bundok, tapos magkupras. Alam mo yung niyog na pagkataas-taas, akyatin mo yun, kukuha ka ng bunga para ikupras mo. So parang napakahirap, tapos pag bininta mo magkano lang. So parang hindi ko carry, kaya nakipagsapalaran talaga ako na para pumunta ako ng Manila. So ayun, mabuti naman. Mga ilang taong ka pumunta dito sa Manila? No? I think mga 17 ako, mga ganyan. 17 or hindi ko na maano ang eksaktong taon. Basta pag hindi ako 17, 16, mga ganon. Marami nangyari sa buhay mo after came to Manila. Sumikat ka dahil nga sa mga ombagang portion, di ba? Ayan ang mga pilat natin, di ba? Ombagan doon sa ilalim ng tulay. After noon, medyo hindi na yata ka namin napagkikita. Anong nangyari sa'yo noon after? Ayun, after nung viral videos ko noon doon sa balita, kung saan doon ako nakatira sa ilalim ng tulay, di ba? Nagtrabaho ako bilang isang construction worker. Tapos wala na akong mga social media exposure, kaya nahimik talaga ako. Ayun na inaano namin, bakit to? Nasaan si Diwata after nung mga nangyaring yun? Nung una muna, helper lang ako syempre. Tapos nung medyo tumatagal-tagal na, marami na tayong natututunan. So parang naging ano na rin ako, parang skilled na din ako. So yun, nag-construction ako matagal, mga 5 years yata. Tapos nung time na yon, nagkaroon naman ako ng exposure sa social media nung sumali ako sa Q&A. Nakilala nila ulit ako doon. Tapos after noon, nag-pandemic, 'di ba? So wala lahat yung mga trabaho. 'Di ba? Tinigil lahat. Anong ginawa mo nung yung pandemic time sa iyo? Ano na nangyari sa iyo? Kasi nawala ka. Parang napapanood kita sa mga konti-konting vlogs dati, 'di ba? Konti nagba-vlog ka ng konti, pero bigla na namang nawala. Nawala ka na naman sa sirkulasyon. Ayun nga, hindi ko na pinagpatuloy yung vlog ko kasi wala namang nanonood. Kaya sabi ko parang itigil ko na rin. Naging businesswoman na ako noon. Pero ang matinda ko pa lang noon during pandemic, hindi pa Diwata Paris Overload. Alam mo yung sigarilyo, kape, candies, ganyan. Yung mga Yan, saan? Dito lang din. Dito rin. Lang din sa tulay na yan. Oo, kaya may mura. Same place. Yeah, kasi dati doon ako nakatira sa ilalim ng tulay, yung tulay na yan. Dito ka Yan, nakatira. yung tulay na yan. Okay, dyan Tapos nung nag-pandemic, nagtinda ako kasi di ba wala nga trabaho ang mga construction worker.
nagtinda ako dyan sa taas ng sigarilyos, soft drinks, kape. Dyan ako nagsimula. Tapos ito nga, bakit ako naging paresa na ngayon? Kasi dati, ang tinda ko talaga mga sigarilyos, soft drinks, kape nga, tulad ng sinabi ko kanina. Tapos wala naman talaga alam sa pagluluto na yan. Ngayon meron akong friend na nawala ng trabaho na chef cook talaga siya, magaling siya magluto. Pupunta sa akin, nakita niya kasi na marami akong Becky din yun. Becky din, Ay, si Mama, Becky oo. din. Pero si Mama, wala na ngayon, nasa langit na siya. Pero, marami akong natutunan sa kanya. Ayun nga, nagsuggest sa akin na sabi niya, bakit hindi natin dagdagan ng pagkain? May pambili ka na bang kaldero? May pambili ka na bang ganito, ganyan? Ako bahala. Basta, ay mayroon ako nung time na yun, konting ipon. So, sinugal ko. So, gumanda So naman yung... magkano ba sa palagay naming lahat? Magkano ba supposed to be dapat ang maging puhunan? Nag-start ako siguro nung una pa lang, konti pa lang, naging puhunan ko pa nga lang nung una magtinda ko. I think wala pa nga yata 10,000. Ay, pero ang laki na din Oo, ng 10,000 pero- para sa parisan? Hindi pa parisan. Hindi pa yung Oo, parisan, hindi pa yung 10,000. parisan. Ayun pa lang yung mga sinasabi ko, mga sigarilyo, kape. Ang laki naman nun. Ngayon, ito na nga, maganda naman ang naging takbo nun ng business ko. So habang kumikita yung sigarilyo kape ko, nag-iipon ako. Hanggang sa dumating nga ito si Mama, yung kinikwento ko na kaibigan kong marunong magluto. Nag-suggest siya, so namili ako ng gamit kasi may ipon na ako na konti doon. Kaya nang bumili ng mga kaldero at sa mga kailangan sa pagluluto sa kantin. Kainan muna. So namili ako, nag-start kami. Maganda pa rin, tuloy-tuloy. Hanggang sa nakaipon ulit ako, gusto ko yung paresa na bisyo, na business. Sabi niya sa akin, marunong din siya. Kaya mayroon akong kaibigan na nagbibenta ng cart with motor na yon. Binili ko ng 21,000 plus. Grabe! Ang laki naman ng pera na O naipon ko yan doon sa pagtitinda Ay, noon. grabe. Tapos yun pa nga. Ang galing mo mag-ipon, ha? Yes, Ang magaling ako sa masasabi ko lang talaga, pag nagbe-business kayo, kailangan talaga mag-ipon. Kasi just in case, if ever ma'am na-clearing kayo, halimbawa natangay yung cart nyo, yung kaldero nyo, kung ano man yung mga gamit na natangay, kung hindi nyo naman kukuha, mayroon kayong pampalit, mayroon kayong pambili pa. Kasi nangyayari talaga yan as mga sidewalk vendor. Kasi ang nature ng tindahan natin, parang hindi illegal kasi di ba may clearing yan, sa kalsada lang So, tayo. sanay ka na. Sanay Sa na pangyayari nga ngayon na clearing, bago tayo mag-umpisa ay clearing ka, sanay ka na sa kalakaran ng Yes, clearing. sanay na talaga, oh. Pero ngayon naman, di ba okay na yung tindahan ko, nakilala na yung parisan ko. Hindi ko naman dito iniisip na hanggang dito na lang ako sa illegal na parang illegal vendor tayo eh. Naghahanap na talaga ako nung nakarang araw pa na pwede kong upahan. Kaya ko naman na siguro mang-upahan, may konting ipon na ako. Kaya lang ang problema talaga, wala pa ako makita. Kaya pansamantala, dito muna ako. Tiisin muna yung mga clearing kung ano mang mayroon ngayon. So, Ito ganun. na ang iyong minahal na lugar. Ito na rin talaga yung lugar. Dito na talaga ako halos nakilala at dito na rin talaga naging kabisado ko siya. Tanong ng lahat, ang pinakatatanong ng lahat dyan magkano na ang kinikita ni Diwata sa isang araw? Hindi pa natanong yan. Di ba sa'yo, kahit kailan, dahil hindi pa natin na-discuss. Sa palagi na roughly, mga magkano na ang kinikita? Okay naman, hindi masyadong malaki. Tama lang, sakto lang. Kasi ako naman, ang mindset ko dito, sa dami ng tao ko, makapagpasahod lang ako, gasol, lahat ng expenses ko, matara lang sa akin ng kaunti, okay na yan sa akin. So, Okay, wag ganun. na tayo dun sa kinikita ni Oo. Diwata. Yung kinikita na lang ng isang araw ninyo. Malaki din ang pinupuhunan ko kasi kailangan din talaga, for example, namuhunan kayo ng 100,000, kailangan kumita ka din ng ganun. Kasi hindi naman pwede na yung puhunan lang ang mababalik sa'yo kasi ang dami mong expenses. So ganun, so hindi ko rin ma-reveal yung kita ko kasi di ba hindi naman kalakihan, basta tama lang, basta ang sa akin lang talaga, makapagpasahod lang ako, tapos yun nga, okay na yun sa akin. O kasi sa mga videos mo nakikita namin, ang dami mo rin pinasasahod at natutulong ang mga tao. And that is a very good. Siguro nga, ayan yung sikretong maganda pag sa business Hindi lang para sa'yo, para din sa mga tao, matulungan sila. Tama, isa yan sa mga nakapagpasaya din sa akin. Ang sarap kasi ng pakiramdam talaga pag alam mong marami kang taong natutulungan. Tapos alam mong talagang masaya din sila. Kaya maraming salamat talaga sa mga taong nakasama ko. Kasi ang nangyayari kasi dito, tulungan kami. For example, ganyan, di ba? May clearing, so ligpitan, kanya-kanya kaming buhat kung anong maisisib namin na gamit. So kung hindi dahil din sa mga tao ko, wala rin yung parisan ko, hindi ko naman kaya mag-isa yan. Kaya nagpapasalamat din ako sa kanila. Sa palagay mo, bukod sa mga ingredients na laman, ng lechong kawali at ang chicharong bulaklak, ano pa sa palagay mo ang tunay na sikreto ng parisan kung bakit ito nag-boom? Na-expect mo yon? Na-boom talaga ng ganon? Na-expect mo? Hindi. Hindi ko siya na-expect. Nagulat na lang din ako. Pero kasi talaga, base sa mga karanasan ko din, kasi matagal na ako nagtitinda, kailangan talaga pag nag-business kayo, tingnan nyo rin talaga yung customer, yung satisfaction nila, satisfied nila para at least babalikan kayo, di ba? Halimbawa,
yung isang customer, halimbawa ako, kumain ako sa tindahan, satisfied ako sa serve, satisfied ako sa mga tao, sa pag-entertain sa akin, pag-asikaso, babalikan ko talaga. Siguro isa pa yan sa mga nagugustuhan nila sa akin kasi na-entertain ko ng maayos, tapos yung serve sa kanila okay naman, lahat-lahat. Kaya babalik, nagre-recommenda pa sila ng mga friend, nire-recommend ka pa nila. Siguro yun ang yun ang pinaka-dahilan kung bakit ang dami kong customer ngayon. Naisip mo ba na dahil nga yun sa mga experience mo nun, ay ayan pala ang ginawa ng Diyos sa iyo na daan, di ba? Yung mga pangyayari sa buhay mo upang ngayon ay magtagumpay ka. Ay ito pala ang naging hagdanan, yung mga experience mo kasi kung hindi ka naghihirap noon, hindi si Diwata ang Diwata ngayon. True, alam mo hindi ko talaga maisip kahit nga ako, nagtataka nga ako kasi dati hindi ko naman pinangarap na maging businesswoman ako. Sa akin lang noon, sabi ko, makabili lang ako ng sarili kong bahay kahit maliit lang. Tapos meron akong isang sasakyan. Pangarap ko kasi yan talaga. Okay na yan sa akin, makakain akong 3 business isang araw. Pero hindi ko talaga yan inisip na maging businesswoman ako ngayon. Bigla na lang dumating sa buhay ko. Kaya maraming salamat. Kasi doon ko natutunan yung parang lumabang ka lang sa buhay ng patas. Gawin mo lang gawin lahat ng gusto mo. Kung hindi man para sa'yo ngayon ang panahon, dating din ang panahon na maiging para sa'yo, hintayin mo lang yun. Katulad sa akin, hindi ko naman pinangarap, bigla na lang dumating. So talagang huwag ka lang sumuko sa mga struggle sa buhay na dumarating sa'yo. Laban lang. So ganun, basta ipagpatuloy mo lang yung maganda mong ginagawa. Ngayon, di ba, sabi nga, kasabihan nila dyan, nasa tuktok ka. Walang susunod dyan kundi bumaba ka. Hindi ka natatakot doon. Hindi po. Basta ngayon, hambang nandito yung parisan ko, okay naman yung kitaan, okay naman yung hindi naman ako nagugutom. Pag bumaba kasi ako, hindi na nakakatakot. Alam mo kung bakit? Sanay na ako sa hirap eh. Naranasan ko na nga mga lakal. Ano pa bang hirap ang dapat kong ikatakot? Halos lahat na yata ng hirap na daanan ko na. Di ba wala na akong dapat ikatakot? Basta ngayon, habang may tindahan ako, may business ako, nagpupursige ako kung paano pa siya paangatin, paano ko pa siya pagyamanin. Pero kung dumating man sa point siguro na bumaba ako, tanggap ko kasi siguro nag-effort naman ako, tapos bakit bumaba pa rin ako, kailangan ko pa rin tanggapin. Pero hanggang maaari, pinag-iigihan ko pa rin tayo bumalik sa dati. Marami po ngayon ang mga tao na nasa lowest point ng kanilang buhay. Pero nung nakita, siguro kaya dahil sumikat ng husto si Diwata, nakaka-relate ang bawat isa sa amin na nandito kami sa mababang buhay namin, lowest point of buhay, pero nakikita ka namin lumalaban. 'Di ba? Lumalaban kaya patuloy ang aming mga buhay. Ikaw, ano ba ang mensahe mo sa mga tao na diyan na nasa medyo nahihirapan, struggling at medyo hindi na kaya at hindi na yata kakayang lumaban pa? Ay, kaya nyo yan kasi nakaya ko nga sa sobrang dami ng pinagdaanan ko. Basta ang gawin nyo lang, kung ano ang gusto nyo, gawin nyo. Basta gumawa lang kayo ng tama, magpursige, sipagan nyo lang. Tapos, huwag kayong sumuko. Ganun lang, tuloy nyo lang yung laban. Kaya tulad ng sinabi ko kanina, basta lumalaban ka sa buhay ng patas, kung hindi man para sa'yo ang panahon na to, dating din baka malay mo bukas, ikaw naman. Di ba? Ganun lang, umiikot kasi ang mundo, naniwala ko doon. Huwag lang kayo mawala ng pag-asa. Kung anong gusto nyo, sundin nyo. Halimbawa, gusto nyo magtinda, gusto nyo mag-business, subukan nyo agad. Kasi mas maganda pag nangangarap na ginagawa nyo ng aksyon. Para hindi kasi imposible yun mangyari. Katulad sa akin, di ba, nangangarap ako. Nag-pandemic, nagtinda ako, tinuloy-tuloy ko na. Yun, hanggang sa natupad ko na yung pangarap ko, nakabili na ako ng, dati hindi ko nabibili, di ba? Nakabili na ako ngayon ng iPhone 1TB, wow! iPhone 15 Pro Max 1TB, wow! Fully pin na hindi ko naman dati kayang bilhin niya, nakakabili na ako. Ang sasakyan. Diba? Tapos siyempre dati ang sasakyan ko lang, bike lang. Tapos di ba ngayon, nakabili na ako ng kutsi, di ba? May kutsi Abang na. alahu. Di ba nga? Oo, na hindi ko pinangarap pero bigla na lang dumating. So ibig sabihin, para sa akin talaga ang araw na to. Ikaw ay testamento ng matibay at lumalaban sa buhay. Ano po ang dinadasal mo sa araw-araw? Ano dinadasal mo sa gabi? Ayan, ang lagi kong pinagdarasal, sabi ko kahit mahirap lang ang buhay, basta wala lang kami mga sakit, ako lalo na ang pamilya ko. So, yun lagi ang pinagpapray ko. Tuloy-tuloy lang ang laban. Kailangan kahit mahirap lang tayo, basta wala tayong mga sakit, so tuloy pa rin ng laban ng buhay. So ganun ang pinagdarasal ko araw. At syempre, para mas ang tawag dito, mas sana malayo pang marating ng Diwata Forest Overload. Magtuloy-tuloy pa ng matagal na patagal, lumaki pa ng lumaki. Magkaroon pa ako ng mga branches. Isa yan sa mga pinagdarasal ko din.
Ayun nga. Ano po ang kailangan naming matutunan sa isang diwata kay Deo at bilang kilala si Diwata ngayon? Ano po ang dapat naming matutunan sa iyong buhay at sa iyong storya? Laban lang kayo. Lumaban lang, gumawa na ng tama. Huwag kayong sumuko sa lahat ng pagsubok. Lahat naman ng tao talaga dumadaan sa pagsubok. Pero huwag kayong magpapatalo doon. Kasi lahat yan, pag nalampasan natin yan, lahat ng kahirapan, mayroon niyang katumbas pag nalampasan natin yan na karangyaan. So ganun lang yan, tuloy lang ang laban.